6 na barko, wala nang babalik sa Middle East. Diretso, patungong Asia. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti silang lumipat. 6 na fast response cutter ng Coast Guard ng Amerika hinugot mula sa Middle East, dinala diretso sa Asia Pacific. Hindi ito ordinaryong troop movement. Malaking hakbang ito mula sa isang rehiyon na matagal ng sentro ng atensyon ng Amerika patungo sa bagong prioridad, ang South China Sea. At sa unang pagkakataon, kasama na ang Subic Bay sa kanilang ruta. Hindi na lang puro malalaking cutter ang darating dito. Ibig sabihin, mas magiging madalas ang presensya ng Amerika, lalo na sa West Philippine Sea. Bakit Coast Guard, hindi Navy? Dito papasok ang tinatawag na white hull versus gray hull na estratehiya. Kung ang barkong pandigma ng Navy ang bumangga o umatake sa Chinese Coast Guard, maaari itong ituring na act of war. Pero kung ang puting Coast Guard cutter ang gagawa nito, itinuturing itong ordinaryong batas dagat lamang. Ganito pinipigilan ng Amerika ang malaking gulo habang direktang hinaharap ang China. At ito rin ang estratehiya ng China sa loob ng mahigit 1 dekada. Gamit ang sariling Coast Guard bilang parang ikalawang Navy, pinipilit ang kapangyarihan sa South China Sea nang hindi direktang nagdedeklara ng giyera. Ngayon, sinasabi ng Amerika, kung law enforcement ang gagamitin mo, meron din kami niyan. Parehong sistema, pero ngayon tayo ang may bagong kasama rito. At kailangan itong linawin, malaki ang agwat. Ang Coast Guard ng China ang pinakamalaking Coast Guard sa buong mundo na may humigit kumulang 150 large ships na may bigat na mahigit 1,000 tonelada bawat isa, kumpara sa around 60 ships lamang ng Amerika sa parehong sukat. May flagship pa silang 12,000 ton. Mas malaki pa sa mga cruiser ng US Navy. Tinatawag itong monster dahil sa laki nito. At tayo, ang Philippine Coast Guard, mayroon lamang around 25 patrol ships na maaaring i-deploy sa South China Sea, kumpara sa daan-daang barko ng China na aktibong nagpapatrolya araw-araw. Malinaw ang laki ng agwat. Kaya naman ang pagdating ng 6 na cutter ng Amerika, kahit maliit lang sila kumpara sa buong fleet nila, malaking bagay ito para sa atin. Hindi rin ito nag-iisang hakbang. Ilang buwan na ang nakalipas, kinumpirma na ng Amerika ang paglipat ng isang Reliance-class medium endurance cutter, 210 feet ang haba, papunta sa Philippine Coast Guard, kasabay ng pag-renew ng mahalagang kasunduan sa seguridad ng dalawang bansa. Ibig sabihin, hindi bigla ang cutter deployment na ito. Bahagi ito ng mas malaking pattern. Idagdag pa ang balikatan, 2026. Ang pinakamalaking joint exercise na naganap sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Hindi na ito simpleng photo op o taunang training lamang. Ang sunod-sunod na ehersisyo, ang cutter transfer at ngayon ang Coast Guard redeployment, magkakadugtong ang mga ito. Kapag sinundan mo ang thread, malinaw ang larawan. Unti-unting inaayos ng Amerika ang presensya nito dito sa Asia. At dito papasok ang mabigat na katotohanan. Hindi natin kayang gawin ito mag-isa. Kahit gaano man katatag ang loob ng ating mga Coast Guard officer, kahit gaano man kalaki ang tapang nila sa harap ng mga tila monster na barko ng China, sa bilang pa lang, talo na tayo. 25 barko laban sa daan-daan. Kaya naman kapag umalis ang mga cutter ng Amerika pagkatapos ng September, muli tayong mag-iisa sa West Philippine Sea. Pero hindi rin dapat kalimutan, hindi ito unang beses na tumulong ang Amerika.
Mula sa mga naunang cutter na ibinigay hanggang sa mga joint patrol, ang Coast Guard to Coast Guard na relasyon ng dalawang bansa ay matagal nang binubuo. Ang pagdating ng 6 na fast response cutter ay hindi lang isang pabor. Ito ay patunay na seryoso ang Amerika sa pagtupad ng kanilang commitment sa atin. Ang pinakamabigat na detalye rito, hindi pa rin ang mga barko mismo, kundi kung saan sila galing. Matagal nang nakabase ang mga fast response cutter na ito sa Middle East, isang rehiyon na matagal ng priority ng Amerika. Ngayon, hinugot sila mula roon papuntang Asia. Kapag kinaltas ng isang superpower ang presensya nito sa isang lugar para dagdagan ng isa pa, malinaw kung saan nila nakikita ang susunod na malaking hamon. Mahalagang bahagi rin ito ng bagong disenyo ng Coast Guard ng Amerika, ang tinatawag na Expeditionary Cutter Squadron. Sa halip na permanenteng nakatalaga sa isang lugar lamang, ang mga fast response cutter na ito ay idinisenyo para mabilis na ilipat kung saan pinakailangan kahit sa kabilang panig ng mundo. Ibig sabihin, hindi lang basta pagpunta ang nangyayari rito bago itong buong sistema ng pag-deploy ng Amerika at tayo ang unang nakikinabang. At hindi lang tayo ang binibigyan ng atensyon. Kasabay nito, pinapalakas din ng Japan ang sariling Coast Guard, kabilang ang paglulunsad ng bagong 3,500 ton na patrol vessel na may kakayahang helicopter operations. Ang buong larawan, hindi lang tulong sa Pilipinas ang nangyayari, sabay-sabay na pinapatibay ng Amerika ang mga kaalyado nito sa buong Asia laban sa parehong banta. Hindi lang tungkol sa Pilipinas ang buong estratehiyang ito. Ang pagpapalakas ng presensya sa Singapore at Subic Bay ay parte rin ng mas malawak na pagsubaybay sa Taiwan Strait at buong South China Sea. Kung sakaling mag-escalate ang sitwasyon sa Taiwan, ang mga base at ruta na ito, kasama ang atin, ang unang gagamitin bilang staging point ng Amerika sa rehiyon. Sa ngayon, opisyal na sinabi na aabot lamang ang deployment na ito hanggang September. Hindi pa malinaw kung permanente ba itong susunod o isa lamang itong rotational test run. Pero base sa pattern, ang cutter gift ang balikatan at ngayon itong Coast Guard redeployment. Mas malamang na dagdagan pa ito kaysa bawasan, lalo na kung tuloy-tuloy ang agresibong asal ng China sa South China Sea. Dahil sa totoo lang, ang China ang nagpasimula ng ganitong laban. Ang paggamit nila ng Coast Guard bilang agresibong kasangkapan sa South China Sea, ang pananakot sa mga mangingisda ng Pilipinas at ang paulit-ulit na pagharang sa mga supply mission, ito ang dahilan kung bakit kinailangan pang pumasok ng Amerika. Kung hindi dahil sa agresyon ng China, hindi sana kailangan ng ganitong suporta. At sa harap ng lahat ng ito, may bahagi tayong panalo, hindi tayo iniwan. Sa gitna ng malaking kakulangan sa bilang ng barko, dumarating ang dagdag na suporta, hindi bilang awa, kundi bilang parte ng matagal ng alyansa. Bawat cutter na dumadaan sa Subic Bay ay paalala na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ang malaking hamon ngayon ay kung ano ang susunod na hakbang pagdating ng October. Dito, masusubukan kung ang deployment na ito ay isang panandaliang eksperimento lamang o ang simula ng isang pangmatagalang pader ng depensa sa rehiyon. Habang nagbabago ang ihip ng hangin sa South China Sea, ang tanging tiyak ay hindi na pwedeng bumalik sa dati ang sitwasyon. Sa ngayon, malinaw ang mensahe. Hindi na tayo nag-iisa sa West Philippine Sea.
dumarating ang dagdag na presensya, dala ang bigat ng isang alyansang matagal nang pinatunayan. Habang patuloy na sinusubukan ng China na baguhin ang katotohanan sa karagatan, patuloy rin ang Amerika at Pilipinas sa pagpapatibay ng kanilang alyansa, hindi sa salita kundi sa aktwal na presensya sa dagat. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.